So what's up mga boss? Another day, another rainy day, another decals na ikakabit natin. So nag-order tayo ng bagong decals kasi nga merong nangyaring accident like 3 weeks ago. So as you can see, so medyo na-disalign yung yung position ng fairings natin sa taas. Kaya wala na tayong magagawa. I don't know if pwede kong palitan. Baka babaklasin ko muna to. Pero ngayon, so yun, kinakabit natin yung decals natin. Red, black, gray na accent. So eto, lumang decals ko to. Pero tignan natin, baka kabitan natin ng panibago, baka baklasin ko to. Yun, shoutout nga pala sa Boys of Underbone. Yan. Sa lahat ng ang chapter sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. You can see. And Tacloban chapter, Boys of Underbone. So shout out. So ayan. Kabit muna natin tapos montage natin mamaya. Let's go. So ayan. Tips lang. Pwede kayo gumamit ang shampoo or Joy. Pwede. So ginamit ko Joy. So you can see mabula. So tapos, kung meron kayong chamois, gamit kayo ng chamois or kahit anong basahan, basta like, nag-absorb siya ng tubig para makuha nyo yung mga existing liquid na meron bula. So, as you can see. And so, ang technique naman sa pagkakabit ng decals is, mostly talaga, merong times na meron silang mga like bubbles na mahirap makuha. So, advice ko lang mo dyan pag nasa gitna or any instances in particular area na meron bubbles, as long as bago nyo palang kinabit, ang tips ko, gumamit kayo ng lighter, tsaka initin nyo lang and then i-push mo yan pataas. Siyempre mayroon pang existing oil dyan, so hindi pa to finishing. So yun, ipupush mo lang kagaya meron dito kanina. So finish ko lang ng finish ko siya, iniinit-init ko lang siya hanggang sa nawala siya. And then ayun, so you can see pulido na, wala siyang bubbles. Yun yung mga tips na i-advise ko. Let's go! And pag goods na kayo sa inyong gawa, wala na siyang bubbles, nakita nyo na, tapos align siya. As you can see, align naman lahat. So, dun nyo i-finalize na sindihan lahat ng, and not necessary sisindihan nyo na parang sunukin nyo, hindi naman. So, parang dadaanan nyo lang siya ng lighter na mabilis, hindi nyo siya kagaya ng, for example, ganito. Pakikita ko lang sa inyo para mas maintindihan. Parang ganyan lang. And then, press ng press nyo. Ang purpose niyan is para ma-hit yung adhesive niya sa loob. And then, matanggal yung mga bubbles or yung mga liquid sa loob. So, parang minamassage nyo yan. Parang ganun. So, hit nyo lang ng hit. Gaya nito. Hanggang sa maging tuyo na siya. Yun yung purpose para matuyo yung tapos kumapit siya na talaga ng maganda. So, kasi dito sa ginawa ko kanina, wala siyang any parts na for example ito. So, susundihan ko lang. Ayan. And then yun. Para lumapat siya ng maganda. Yan. So, yun. Yun yung mga tips na i-advise ko sa inyo pag nagdi-DIY kayo. Let's go! Then, meron din akong basahan na basa na nasa nasawsaw ko dito sa Joy. And then, ihinis lang natin yan sa pagkakabitan natin. Ayan. Or possible naman, pwede nyo siyang ilublob. Ganito. Okay lang naman yan. Malublob nyo kasi yung dito niya part niya, adhesive yung pandikit. Malakas yung pandikit. And then, dito is, meron siyang water resistance na hindi siya masisira. So, yun. And then, lapat nyo lang ng ganyan. And then, i-adjust nyo. Ang kagandahan sa may liquid or Joy or shampoo, depende yun sa inyo, is ma-arrange nyo siya. Hindi ma-fix nyo yung position niya na ayon sa gusto nyo. So, yun. And so, itong kagandahan ng may chamois guys, kasi ina-absorb niya talaga yung tubig or yung mga liquid. As you can see, lumalapat na siya. Meron pa siya, ayan o. So, natulak yung bubbles. Yan. So, pahiran nyo lang siya ng pahiran bago nyo sa lighter. Tapos, pag fix na sa inyo yung position, tsaka nyo daanan ng lighter para mainitan yung adhesive para kumapit na kumapit siya talaga. So, yun. Pwede naman basahan. Nasa sa inyo lang yun. Pero ang chamois kasi, mas ina-absorb niya na mas maganda. So, advice ko talaga chamois. Pero kung wala kayong chamois,
Tsaka malayo sa inyo yung bilhingan ng chamois, pwedeng basahan na lang na syempre of course malinis, tapos siguraduhin nyo wala siyang like any existing dumi, baka kasi makagasgas ng decals. So yun, ay isa pa to sa mga kadalasan kung bakit laging meron nagkakaroon ng bubbles. So kilalitisin nyo yung kaha nyo. So yung dito naman sa taas ng leg shield ng Sniper 155, nagko-curve to ng paganon. So parang meron siyang pababa dito na portion. So yung gagawin ko is nalapat ko na siya. Dito ko muna unang iinitin. So parang ganyan. And then ipupush ko lang ng ganun. Para dito sa gitna, palabas naman lahat ng existing oil. Papunta dito and then papunta dito sa taas. Para wala siyang bubbles. Para maiwasan natin na magkaroon ng mali and then para mas madali yung trabaho natin.